to? Ano to? Ano to? Ano to? This is Solid Podcast. Ano to? Ano to? Leading you closer to your Creator. Solid! Our past experiences affect our everyday present life. Kailangan matanggap natin or makalimutan natin or yung past ay magbigay ng learning sa atin. Mawawalan lang ng saysay ang nakaraan kung wala kang natutunan. Past is past, sabihin nila. Ang tanong, natuto ka ba? Sabi ni Rick Warren, we are the products of our past, but we don't have to be prisoners of it. Produkto tayo ng nakaraan, pero dapat wag tayo makukulong doon. Intindihan? Yan po yung tick. Ano yung tok? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Yung tick, pinagmulan ng ating behavior. Ngayon, ito yung pinakamahalaga. Talk. Ano ibig sabihin ng talk? To give info, express ideas or feelings, converse communication, spoken word. Yun ang ating tatalakayin. Ngayon, the fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22-23, pakibasa natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Ilan? Ilan yung nakita nyo dyan? Okay, English 101. Nakita nyo ba? The fruit of the Spirit is, kung 9 yan, ano dapat? The fruit of the Spirit are, di ba dapat? Bakit is? Mali yung Bible, Kuya J. Hindi, tama yan. Alam nyo, ang fruit ng Holy Spirit, isa lang. Isa lang dyan. Alam nyo kung ano? Love. The love of God through Jesus Christ. Kaya nga, sinelebrate natin yung love month eh. Hindi si Valentino. Hindi si Valentina, Happy Valentino, kundi hearts, yung puso, yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Diba? The love of Jesus, sweet and marvelous. Yung kanta na yan, alam niyo yan? Ganito yan, sundan niyo ka. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. O, diba? Sabay-sabay tayo. 1, 2, may action to. 1, 2, 3. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of, and sweet. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher, higher than the mountain, deeper than the ocean, wider, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Palakpakan sarili nyo. The love of Jesus, sweet and marvelous. Yan lang yung pag-ibig na hindi ka sasaktan. Hindi ka talo. Pag naniwala ka sa pag-ibig ng Diyos. John 3:16. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Binigay niya ang isang kaisa-isang anak na si Jesus. Na kung sino man ang maniwala sa Kanya, hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 1 John 4:19, sabi dito, we love because He first loved us. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. We love. Alam niyo yung kasabihan na, you cannot give what you do not. Hindi mo maibigay kung anong wala ka. Kaya pala ako umiibig sa 4. Kaya pala ako may pagkakataon, Pastor J or Kuya J, na umibig dahil may unang umibig sa'yo. Kaya pala ako may capacity to love. Kaya pala mahal na mahal ko yung lola ko, yung nanay ko, yung jowa ko. Kasi saan nang galing yung pag-ibig na yan? May unang nagbigay sa'yo. Sino yan? Si God yan. Si God sa pamamagitan nino? Ni Jesus. Sino po rin nagmahal? Si God sa pamamagitan ni... ngayon, yung pag-ibig na nasa sa inyo, tingin sa akin, yung pag-ibig na nasa sa inyo, kanino galing yan? Kanino po? Kay God. Ang pag-ibig na meron ka, na galing sa Panginoon, gold yan. Sabi nyo nga, gold. Pag gold ba, binibigay mo kani-kanino? Kaya yung salitang, I love you. Yung salitang I love you, ngayon mga kabataan, madaling sabihin yan.
I love you, Ginagawang biro-biro. Kasama nga yan sa magic words, di ba? Nung bata pa kayo. What are the magic words? Thank you. Please. Ano pa ba yan? I love you. Okay? Kaya hindi yan basta-basta binibigay. Minsan biro, pero sabihin mo kung biro yun. Kasi minsan, di ba merong yung mga ibang kausap mo, strongholds sila ay nadadarang. Ikaw, masyado kang mabiro. Uy, tatakbo-takbo lang kayo. I love you, Yung pinagsabihin mo, iba yung pinanggalingan niya, yung tik. Yung tik. Ngayon, nung I love you mo siya, umasa. Love niya. Ang aga pumasok, 4 o'clock, nandun na. Panghapon yun. Ngayon, yung salitang love na yan, pag nakita yung puso, natutunan ko sa Solid Hangout, sa BGC, Beloved Grace Church, ang pag-ibig na to galing sa Diyos, hindi ko basta-basta ipamimigay. Ngayon, tuturuan ko kayong 3 bagay. How to vibe with your feelings, yo. How to vibe with your feelings. Paano namin makokontrol yun, Pastor? Kuya J, sa mga feelings na binigay sa amin ng Panginoon, yung love, especially love. What is the fruit of the Holy Spirit? Ano po? Love. Meron ka nun. Kasi sino unang umibig sa'yo? Si God. Ngayon, paano? Number 1. Let go and let God. Sabay-sabay. Sa buhay mo, hayaan mo. Boyfriend, manliligaw, let go mo lang sila. Hayaan mo lang si God ang pumili para sa'yo. Pag siya ang sumulat ng love story mo, ang ganda nun. Paano, Kuya Che? Nasa relationship ako ngayon. Kung ikaw ay nasa relasyon ngayon, yan ang kailangan nyo ngayon, di ba? Nasa relasyon ka ngayon, o nasa ano ka ngayon, vibe-in na gusto mo siya, gusto ka niya, hindi aksidente, hindi nagkataon na narinig mo to ngayon. Yung love ko pala, mahalaga to. Kailangan, hindi ko basta-basta binibigay sa kanya. Kailangan ligawan niya ako. Sa mga girls, kailangan puntahan niya ako sa bahay. Kailangan pakilala ko siya sa Sa ganyang edad, yes, matutulungan kayo ng mga magulang nyo para dyan. Yan ang number 1, parents. Sa mga ganitong gathering, dun mo makikilala. Pwedeng dun mo makilala. Or, ito pa, let go. Isama mo siya sa ganitong gathering kasi kailangan nyo ng gagabay sa inyo na mas matanda sa inyo. Hindi yung best friend mo. Bakit? Magugulat kayo, yung best friend mo, pag nag-break kayo, siya na yung jowa kasunod. Naobserbahan ko lang naman yun, pero hindi lahat. Hindi ko din na-generalize. Minsan ganun. Ang number 1 tagapayo nyo, alam nyo? Magulang. Magulang talaga ang number 1. Or someone, tututo ka, hindi ka itutulak. Sige na, sagutin mo na yan. Sige na, ikaw na lang walang jowa sa grupo. Let go and let God. Ito yung 2 Corinthians 10:14. Sabi dito, yung weapon natin kay Satan, yung devil, ay bigay ni God. Mighty in God for pulling down strongholds. Yun yung kanina, di ba? Yung mga nakasanayan natin, yung negatibo yung negatibong mga nakasanayan, kayang ma-pull down yan sa pamamagitan ng weapon na gawa ng Panginoon sa atin. Ano yung number 1? Let go and let God. Ngayon, gusto nyo ba kayo ang lumaban sa sarili nyo? Mahirap lumaban ng sarili nyo. Kailangan meron kang kakampi na hindi ka dehado. Sino yon? Si God. At yung unang nagbigay sa'yo ng pag-ibig. Hindi po relihiyon ang ino-offer namin dito. Kaya namin in-invite kayo dito para magkaroon kayo ng relasyon. Una sa lahat sa Diyos. Una sa Diyos, pangalawa, family, pangatlo, friends, special someone. Yung iba, gusto nila kaagad magkaroon ng jowa. Dito sila sa ilalim. Hindi pa nila inaayos ang kanilang relasyon sa Diyos. Hindi pa nila hinahayaan, let go and let God, na ayusin yung sarili nila. Yan. Kaya ngayon, sasamahan ko kayo sa prayer. Prayer of acceptance kay God. Kasi, kapag wala si God sa side mo, dehado ka. Siya lang ang tutulong sa'yo para hindi ka basta-basta matukso o mapunta sa maling pag-ibig. Sige, let's close our eyes. Sabihin mo ng buong puso, Panginoon, salamat po
dahil narinig ko na sobrang mahal mo po ako. Inatanggap ko po ang pag-ibig mo. Alam ko po, sa sandaling ito, pinatawad mo na ang aking kasalanan. Lahat ng aking kasalanan ay nasa krus ng Kalbaryo na. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Sa ngayon, ako'y mabubuhay ng may relasyon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Papalakpakan mo yung sarili mo. Yan. Listen. Ngayong tinanggap mo si Jesus, magkakaroon na ng pagkaiba yan. Pero nagkaroon ka na sa espiritu mo, ay meron ka ng pagbabago. Pwede mo siyang kausapin. Alam niyo ako, pag may problema noon, bata ako, madalas ako maglakad mag-isa. Lakad ako mag-isa. Tapos kinakausap ko si Lord. Siguro kung nakikita ko ng ibang tao, siguro stealing nila. Baliw yun, oh. Kasi gumapalo-palo ako ganun. May dumadating pa sa punto, umiiyak ako mag-isa. Sinasabi ko sa kanya lahat ng problema ko. Sinasabi ko sa kanya yung lahat ng mga gusto kong sabihin na hindi mo masabi minsan sa magulang mo or sa mga taong involved. Kahit kailan, hindi ka niya i-judge. Si God. Yun ang relasyon. Tama? Yun ang gusto namin, magkaroon kayo. Magkaroon kayong relasyon sa Kanya. Kaya yung jowa mo, sama mo dito. Alam niyo yung love triangle? Ito yung triangle. Isipin mo, ang pinakatuktok si God. Sa kanan, nandun ka. Sa kaliwa, nandun yung special someone mo na iniirog mo o kung kayo na, go. Tingnan nyo, kapag ikaw lang ang lumalapit kay God, lumalapit ka kay Lord, nagkaroon kayo ng relasyon. Yung jowa mo malayo, tama, lumalayo sa'yo. Kapag yung jowa mo lang naman ang umaangat at ikaw hindi, yung jowa mo lang umaangat, malapit kay Lord. Pero, tingnan nyo to, love triangle. Habang kayo ay lumalapit dalawa patungo kay God at kayo ay lumalalim sa relasyon at pag-ibig ng Diyos, ano napapansin nyo sa inyong dalawa? Lumalapit kayo. Kayo ay nagiging solid sa isa't isa. At kung sakali man na hindi talaga kayo, at kung sakali man na tuluyan, halimbawa, nawala siya, hindi ka madaling magtampo sa buhay kasi kanino ka lumapit una, kanino ka lumalim? Kay God. Kaya number 2, embrace your transformation. Embrace, sabay-sabay. Yung pagbabago mo, unti-unti yan. Unti-unting binabago nino si God. Hindi natin kaya baguhin sarili natin. Kaya nga kanina pinatanggap ko kayo kay God eh. Kasi siya lang ang may kakayanan na magbago sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo ako kayang baguhin. Oh, sabihin sa kabila, si Lord lang ang may kayang baguhin ako. Go. Ngayon, hindi mo pala siya kayang baguhin. Anong dapat ugali mo? Kailangan huwag ka judgmental. Kasi iba, church ka ng church, ganyan ka naman. Judgmental. No, wag. Yan mo, may process yan. Di ba? May proseso si God yan, unti-unti yan. Huwag mo hintay. Huwag mong pakialaman yung proseso ng Diyos. Ang pakialam mo, yung proseso ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? Nangingilam tayo, minsan sabi sa Biblia, di ba? Malihilig tayong tumingin ng puwing sa mata ng iba. Pero hindi natin nakikita ang troso na nakaharang sa ating mga mata. Mahilig tayong mag-judge. Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban niya. Dapat be iba. Sabi nyo nga, be iba. Ano yung number 1? Let go. Number 2, embrace. Last but not the least, tell others about Jesus. Ecclesiastes 12:1. Everybody, 1, 2, 3, go. Remember. Yan. Sabi ng tatay ko, alam mo, Je, mapalad ka. Kasi nakilala mo ang Diyos, bata ka pa lang. Pwede kang pumunta kahit sa mo gusto. Tigalingunan ka, punta ka ng Caloocan. Pag matanda ka na, saan yan? Ha? Kaya habang kayo ay malakas pa, alalahanin nyo, gusto ko maging memory verse ito, bukod sa John 3:16, alalahanin nyo ang lumikha ninyo
si God. Yun ang ano namin, solid. Yun ang number 1 ng Beloved Grace Church. To lead you closer to your Creator. Kaya merong solid hangout every last Saturday of the month. At meron din tayong page. Pwede bang makiconnect kayo dyan? Like nyo, invite yung mga friends nyo para masabi nyo si Jesus. Si Jesus lang ang tanging may kakayanan na baguhin kayo. Ano yung tatlong natutunan natin? Number 1, 1, 2, 3, go! Number 2. Number 3. Oh, meron tayong tatlong letter dyan. Anong ibig sabihin tatlong letter na yan? Let. Ibig sabihin ng Tagalog, let. Hayaan mo si God. Hayaan mo sila. Jibe. Yun sabi mo, hayaan ko sila. Si Jesus ang number 1. Ganun. Hayaan mo si God. Pag ikaw kasi lagi nandun, nagugulat ka. Hanggang mabaliw ka na, limitado kasi yung utak mo, hindi mo kayang baguhin. Ba't ganito? Hindi mo ako mahal. Mahal na mahal kita. Ba't hindi mo ako minamahal? Sorry, mas mahal ko siya. Saktan ka ngayon. Pag hinayaan mo si Lord, ang manguna sa pag-ibig na meron siya, nagbigay niyan eh. Pag hinayaan mo, magiging maayos ang lahat. At hindi magiging mas masakit sa ating lahat. Ang beloved thought natin, let Jesus be your TikTok. Ibig sabihin niyan, si Jesus ang pinagmumula ng behavior nyo. At yung behavior na yon, sasabihin nyo sa iba. Pag-pray ko kayo, pwede bang lumapit kayo dito? Sige. Ngayon, isusuko natin kay Lord lahat. Pwede kayong magtaas ng kamay. It's between you and God. Close your eyes. Okay. Imaginein mo yung pag-ibig ng Diyos yumayakap sa iyo ngayon. Lahat ng pagkakamali mo, kinalimutan na ng Diyos. Dahil meron na nagsakripisyo para sa iyo. Yun si Jesus. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Ang gusto ni Jesus, bitawan mo lahat ng hinanakit, sama ng loob sa mundong ito at ibigay mo sa Kanya. Gusto ni Jesus magkaroon ng relasyon sa iyo, nang matulungan ka niya sa pag-aaral mo, sa pakikipagkapwa-tao mo sa mundong ito. Hindi ka mahirapan. Close your eyes. Pwede bang itaas natin ating mga kamay? Ito lang. Ibig sabihin niyan, suko na ako, Lord. Sabihin mo, Panginoon, suko na ako. Binibigay ko lahat ng pasanin, nagpapabigat sa aking puso. Hindi na ako mag-aalala. Bagkus, mananalangin at magpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw ang aking ama, ako ang iyong anak, I will enjoy your love. In Jesus' name. Amen. Ako na naman nanalangin, Panginoon, salamat sa mga kabataang ito na dinala mo. Pinaramdam mo sa kanila, Panginoon, kung gaano nyo sila kamahal. Lord, ikaw lamang po ang may kakayanan na i-lead sila sa tama. Even kami, hindi namin kayang bantayan, hindi namin kayang baguhin ang mga batang ito. Kaya ngayon sa araw na ito, itinataas po namin ang mga buhay ng mga batang ito. Kayo po, O Diyos, ang manguna sa kanila. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Ilayo mo sila sa mga maling tao. Bigyan mo sila, Panginoon, ng maayos na kaisipan sa kanilang pag-aaral, kung paano makisalamuha sa kanilang kapwa, kung paano tumanggap manliligaw, kung paano tumingin sa mga liligawan. Lord, kayo lang po ang makakapag-guide, ang makakapag-lead sa kanila. At sa pangalan ni Jesus, lalabas po kami dito sa lugar na ito na may kasiyahan nagmumula sa iyo. At yung kasiyahan na yun, i-share namin, Panginoon. We can share what we have right now. Your love, your joy, happiness na binigay mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Tayo magsabi ng Amen! Malakas na palakpak sa Panginoon! Thank you for tuning in. This is Soul Lead Podcast. Leading you closer to your Creator.